kumustahin naman natin ang pagbubukas ng klase ngayong araw at itong update sa kaso ni Gonzales. Makakausap natin ngayon si Attorney Jean Pardo, Colonel Pardo ng PNP. Good morning, Attorney, ma'am. Colonel. Magandang umaga po. Good morning, Sir Aljo. Opo, dito muna tayo sa klase, ma'am. Colonel, kumusta po ang assessment ng PNP ngayon pong pagsisimula ng klase sa araw na ito? So far, sir, ay smooth and mapayapa naman po, sir, yung opening ng klase. At as we speak po, ay may mga naka-establish na rin po tayo ng mga police assistance desk natin nationwide, sir. Hinggil sa Barangay SK election season, may tanong po si Maricel Halili ng TV5. Ano po assessment ninyo sa filing ng COC? Batay sa initial report, meron pong 4 na election-related violence ang naitala. Ano pong detalye? Pangkalahatan po, Sir Aljo, ay naging mapayapa at maayos naman po yung unang araw ng pagpa-file po ng Certificate of Candidacy. Bagamat sa ating pong record po ay may isa lamang po tayong naitala na suspected election-related incident dyan po sa Libon na Albay po. But yung sinasabi niyo pong iba pa pong mga datos po ay i-verify po natin yan at i-validate kung papasok po siya doon sa kategory po ng mga suspected election-related incidents po. May follow-up question si Tina Panganiban Perez, ma'am, tungkol sa election-related incidents. What can PNP do to deter such incidents in the future? Yes, sir. Tuloy-tuloy po yung ginagawang threat and risk factor assessment po ng PNP, pati na rin po yung Armed Forces of the Philippines para ma-determine po natin at ma-identify alin-alin pa po mga areas na po pwede po natin mailagay doon sa mga tinatawag nating election areas of concern for purposes po ng deployment po ng ating mga security forces. At may mga naitatala po tayo kagaya ng nasabi ko ng mga intense political rivalry at may mga suspected election-related incidents, ay magde-deploy po tayo ng additional personnel natin at paiigtingin pa rin po natin yung ating mga checkpoint and border control to make sure po yung mga instruments of crime ay hindi po nakakalusot sa atin na pwedeng magamit po sa paghahasik po ng mga kaguluhan. Opo, isa sa inyong assistant sa BSKE ngayong taon ay ang paglalagay po ng mga checkpoints. Hanggang kailan po ito gagawin? Magtatagal po. Opo. Magtatagal po yung ating COMELEC checkpoint hanggang November 29 na Sir Aljo. Okay, so yung gun ban, ipinatubad na natin kahapon hanggang 29 din yan ng November, tama ho ba? Tama po, Sir Okay. Aljo, tama po. Hinggil sa issue na kinasasangkutan itong si Wilfredo Gonzales, may iba po tayo, dating pulis ito. Tayo sa mga naunang ulat, meron ng order of revocation ng firearm licenses. Ilang baril ba ang nakuha sa kanya at nakumpiska kay Ginoong Gonzales, ma'am? 4 po ang nakarehistong 4. barel under sa name po ni Gonzales. Yung 3 po dito, yung 345 po ay nakumpiska na po ng Firearms Explosive Office at kanselado na rin po yung kanyang license to own and possess firearms, pati rin po yung mga rehistro ng kanyang barel, pati rin po yung kanyang permit to carry. Yung baril po na nagamit niya nung insidente nung August 8 ay nasa kustodiya po ng QCPD at ngayong araw nga po ay sinampahan na rin po ng kaso na alarms and scandal itong si ex-policeman na Wilfredo Gonzales po. Alarm and scandal lang po ang ifa-file na kaso against this Mr. Gonzales. Medyo mababaw lang po parusa niyan. Opo. Sino pong nagsampa ng kaso, ma'am? Ito pong kasong alarms and scandal na isinampa ngayong araw ay ang mismong nagkaso po doon ay yung personnel po ng PNP at sila rin po ang tumatayong complainant. Subalit hindi lamang po ito ang isasampa nating kaso, sir. Yung iniintay lamang po natin sa tulong na rin po ng kanyang abogado na mag-execute po ng complaint ito pong kanyang biktima para makasuhan din po natin siya ng additional case ng grave threats and other appropriate criminal offense po. Opo, para mas mabigat, grave threat. Opo, may security na bang ibinigay doon po sa complainant yung siklista? Kasi baka natatakot po siya, no, na i-pursue itong kaso laban kay Mr. Gonzales, ma'am? Sa ngayon po, sir, ay personal pong nakikipag-ugnayan yung director po ng QCPD, si Brigadier General Nicolas Torre, sa tumatayo pong abogado ng ating siklista at inaasahan po natin kung may mga security concern po ay bukas naman po ang PNP para tulungan po siya at kung kailangan bibigyan po siya ng security ay willing pong magbigay po ang PNP kung i-request po niya ito.
Opo. So, meron ba kayong impormasyon, attorney, kung nasa gobyerno pa ba itong si Mr. Gonzales? Sa report na natanggap natin, ito ay nagretiro na, no? Nagretiro na. Tama ho ba? Pero siya ay natanggal na sa serbisyo. Tama ho ba? Anong nauna? Nag-retire siya bago natanggal sa serbisyo? Noong July 2016, Sir Aljo, ay nag-mandatory retirement po itong si Okay. Gonzales after attainment po ng kanyang mandatory retirement age na 56. So, the following year po na 2017, ay may lumabas pong dismissal order sa kanya as a result po ng isang kaso po niya na naisampa po noong 2006 for grave misconduct. Kaya nung lumabas po yung desisyon niya nung dismissal ng 2017 at na-deny po yung kanyang motion for reconsideration ng 2018, ay na-implement na po ito. For purposes po ng kanyang retirement benefits ay na-stop na po ito. Okay, so retroactive nag-apply sa kanya, so wala na po siyang benepisyo makukuha sa pagiging retired police officer. Ano bang ranggo niya, ma'am, nung siya po ay nagretiro? Nung nag-retire po siya, Sir Aljo, ay ang ranggo po niya ay PO1 dahil bago po lumabas at nakapag-retiro po itong dating pulis po na ito, ay na-demote din po ito. Oh. Dati po itong PO2, na-demote po siya for another grave misconduct case po. Okay, ang dami palang kaso nito, kaya na-demote. Opo. Ilang years na po siya sa serbisyo, ma'am? Mahigit 20 years po siyang nagservisyo, sir, kaya malaki din po ang nawala sa kanya as a result ng kanyang dismissal from the police service. Kaya po, stop kaagad ang kanyang retirement benefits nung na-deny po yung kanyang motion for reconsideration at naging final po yung decision ng kanyang dismissal from the service po. Mawalang galang, abusado talaga itong pulis na ito. Ano ba yung trabaho niya ngayon, ma'am? Do you have any information? Inaalam pa po natin, sir, yung ating informasyon na nakalap na ito nga po ay nagsisilbing bodyguard po o private security. At iniintay lang po natin, sir, yung report po ng SOSIA para po magkaroon po tayo ng validation kung bago nga nangyari itong insidente ay ito nga po ay nagbibigay ng security sa isang individual. Opo, ano po reaksyon ninyo sa mga netizen na parang yung mga opisyal natin sa PNP dito sa Quezon City is exonerating, no? Para bang dinidepensahan pa itong si Gonzales, ma'am? Unang-una, sir, ay nire-respeto natin, sir, at nauunawaan yung mga damdamin ng ating mga netizen. But no less than the director of QCPD assure us na patas po ang magiging treatment po nila dito sa kaso po ni Gonzales at hindi po nila ito tolerate ito bagamat ito ay dating pulis. At kaya nga po ngayong araw ay sinampahan mismo nila itong kaso na ito para nga po hindi ito maisipan na kinakanlong nila itong pulis. Maintindihan natin, Sir Aljo, na nung nangyari yung insidente, August 8 yun, ay hindi natin nalaman yung insidente na ito dahil nga nagkaroon ng amicable settlement ang magkabilang partido. Nung linggo lamang pumutok itong viral video na ito, and immediately after nitong pumutok ito, ay pinahanap kaagad ito ng QCPD at inilabas nga ng ating mga sa kasamahang media dahil nagre-request din po yung ating mga kasamahang media nasaan itong pulis na ito. At hindi kaagad tayo nakapagsampa ng kaso dahil the following day, holiday na kanina, first hour in the morning, sir, ay sinampahan nila itong kaso na ito. At pilit natin kinukumbinsi, sir, yung siklista na mag-execute po ng complaint affidavit para masampahan pa po ito na mas mabigat na kaso po, Sir Aljo. So walang katotohanan itong mga akusasyon ng netizen na some PNP officials are exonerating Mr. Gonzales. Anyway, nakausap na ba ng PNP si Attorney Fortune, ma'am, upang linawin ang kanyang naging payag sa di mo na pinwersang siklista na pumirma sa isang kasunduan higil sa nangyaring insidente noong August 8? Ano po ang reaksyon ninyo dito? Sir, nakausap natin personally, sir, si General Torre at siya mismo, sir, I will personally get in touch with Attorney Fortune para nga po linawin itong mga lumalabas na issue. Basta one thing he assured us, treatment na mangyayari dito at aalala po natin. May mga lumalabas din pa po tayo ng kaso. May mga lumalabas din sa social media na di umano'y pati ang uploader ng viral video kung saan ay sinapak ni Gonzales ang siklista then sabay pang kumasa ng baril. Opo. Itinatakot din ng mga pulis itong nag-viral, itong po nag-post ng video na nag-viral, itong tao to. Ano pong masasabi ninyo, ma'am?
Well, dinideny po yan, sir, ng QCPD na may ganyan pong harassment na nangyayari. Ang sinasabi po, sir, nila, either trying to reach out po, either to kay Attorney Fortune at iba pang mga netizen na nakikiusap sila na makipagtulungan din po yung nag-upload po ng video. Kasi po, kailangan po kasi yun, sir, bago po natin siya mapresenta as evidence, ay kailangan po natin kuhanan din po ng salaysay itong nag-upload ng video na siya po yung talagang nag-dokumento po ng video para mas lalo po natin mapalakas itong kaso na isasampa po natin laban nga po dito kay Gonzales. Opo, nagbayad daw yung siklista ng 500 piso dahil lagas-gas umano ang pulang sasakyan na hindi naman sa kanya. Tama ho ba ng dating pulis na si Gonzales? Tama ho ba, ma'am? Kasama po yan, sir, sa mga iniimbestigahan po at inaalam po ng QCPD at titingnan din po kung may administrative liability po yung mga humawak po ng kaso na ito dahil hindi kaagad na ipaalam sa pamunuan po ng QCPD yung nangyari ito. Dapat sana ay nai-inform kaagad ito para nakagawa po sila ng pamamakaan na ma-report kaagad ito sa Firearms and Explosive Office para right after na nangyari po nung insidente nung August 8, sana immediately na-cancel din po kaagad yung kanyang mga license to possess firearms and permit to carry po. So yan po ay bahagi ng ginagawang investigation po ng pamunuan po ng QCPD. May mandato ba ang PNP o trabaho pa rin ng PNP na i-monitor po activities ng mga dating pulis? Halimbawa po nito, nadadamay po yung mga matitinong pulis dito kay Ginoong Gonzales na natanggal, no? Nakapag-retire pero natanggal dahil mukhang abusado po. Ay, nakakalungkot sa Sir Aljo na in spite yung mga remitted reminders natin, bagamat itong nasangkot na ito ay na-dismiss na sa serbisyo, ay yung ating monitor po sa pulis natin na may mga derogatory information kahit nakapag-retire po yan, naka-dismiss po yan, ay meron pa rin naman po tayong monitoring mechanism na ginagamit para masiguro po natin itong mga nadidismiss na pulis ay hindi po nakakagawa ng anumang klaseng krimen kapag sila ay natanggal sa serbisyo. Even while under suspension ay minomonitor pa rin po nila ito para po masiguro na hindi po ito masasangkot sa anumang klaseng krimen. Okay, hinikayat din ni Quezon lang po namin, sir. Hindi natin ito tolerate ito. Hinikayat din ni Quezon City Mayor Belmonte ang siklista na lumantad at makipag-ugnayan para masampahan pa ng mabigat na kaso itong si Gonzales. Any update sa siklista, ma'am? Gaya ng nabanggit ko kanina, sir, we are trying to Okay. get in touch kay Attorney Fortune para matulungan po natin ang ating siklistang biktima. At yung pong assurance din po ni Mayor Belmonte ay makakatulong po para mas lalo po natin na ma-assure po yung biktima natin na siya po ay aalalayan sa pagsasampa ng kaso at kailangan natin mag-provide ng police assistance ay magbibigay po tayo sa kanila. Okay. Any mga amendments o pagbabago po, lalo-lalo sa mga pulis, para sila ay hindi na gumaya nitong kay Gonzales pagdating po sa pag-handle ng sitwasyon na ganito, lalo't meron po silang baril, ma'am? Yes, sir. Kasama po yan, bahagi po yan ng ginagawang pa-review po ng ating mga existing policy na yung itong mga pulis natin, lalong-lalo na nga po ito, na find out nga po natin na may mga previous records na ito at even yung mga pulis na may mga dati ng kaso ay dapat hindi na po ito ma-assign sa mga unit na maaari po silang makapag-operate pa po. So lahat po yan ay nire-review po ng PNP at mas lalo pong palalakasin yung ating mga monitoring mechanism at internal disciplinary machineries to make sure na hindi na po masusundan yung mga current cases po natin involving police officers po. Alright, mensahe na lang po o paalala po sa ating mga kababayan, Colonel Fajardo. Sa ating po mga kababayan, sir, ang ating paalala ay kahapon po ay nagsimula na po yung ating gun ban. Marami po tayong nakumpiska na mga barel. First day pa lamang po ng ating gun ban. Paalala po sa mga may-ari ng barel, unless meron po kayong exemption from the COMELEC, wag na po kayong magdala ng barel dahil maaari po kayong maharap sa kaso at mabigat po ang penalty nito, may pagkakakulong po. At ang PNP naman po, asahan niyo po na patuloy po tayong gagawa ng ating mandato. Umpisa na rin po ng klase ngayon, yung ating mga pulis ay nakadeploy na rin po sa ating mga police assistance desk. At lahat po ng any safety security concerns ay maaasahan niyo po ang inyong pambansang pulisya po. Maraming salamat, Police Colonel Attorney Jit Fajardo at tagapagsalita ng PNP.